Madalas na gumamit ng parascope si Zoe para sumilip sa labas sa pamamagitan ng isang lagusan. Isang araw ay napansin niya ang paggalaw sa malayong kagubatan. Ang kanyang mga magulang ay nasa labas na naghahanap ng mga supplies. Sumigaw siya upang bigyan sila ng babala, ngunit hindi nila siya naririnig. Sa kabila ng babala na huwag umalis sa shelter, si Zoe ay sumuway at lumabas upang hanapin ang kanyang mga magulang, gayunpaman sila ay hindi kahit saan makita. Takot na pagtawag sa kanila, nagulat siya nang biglang sumulpot si Claire at tinakpan ang bibig niya para manahimik. Ang tunog sa kagubatan ay nagdulot ng paglabas ng isang grupo ng mga takot na usa. Nakaramdam maikling ginhawa, ngunit napagtanto ni Claire na ang usa ay malamang na tumakas sa isang bagay na mas mapanganib. Nagmamadali silang bumalik sa shelter at ikinandado ang entrance gamit ang makapal na kadena na bakal. Maya-maya ay nakarinig sila ng mga yabag sa itaas nila na tumatakbo pabalik-balik, biglang nagkaroon ng malakas na kalabog sa entrance at sinusubukang pumasok. Si Zoe ay hindi sinasadyang naging sanhi ng malakas na ingay ng kanyang manika na nakakuha ng atensyon ng mga nilalang. Mabilis na winasak ni Ray ang manika upang patahimikin ito, ngunit huli na at narinig na sila ng nilalang na nagsimula itong kumakatok ng marahas sa bakal na pinto. Pilit na pinipilit ni Claire na palakasin ang pinto sa kanyang bigat, ngunit hindi ito sapat na nagsimulang bumukas ang pinto na nagpapakita ng isang pares ng kumikinang na dilaw na mga mata sa dilim. Nagmamadaling pumasok si Ray na may dalang bakal at nagawang palayasin ang nilalang na nagbigay sa kanila ng sapat na oras para masigurado muli ang pinto.